Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Senator Bato pumalag po at ko-questionin si Chis Escudero pag nagbigay po ng kopya ng mga Senate proceedings dito po sa ICC. Pag-uusapan din po natin, ito po ang walang katapusan na pag-iimbestiga ng House of Representatives sa confidential fund po ni Vice President Sara Duterte. Subalit hindi naman po iniimbestigahan yung lahat ng confidential fund. Kung hindi niya po nahalata, malaking pag-aaksaya lang po ito ng pera ng taong bayan dahil ang purpose po nito ay siraan si BP Sara, pero sa kasawiang palad, number 1 pa rin po si BP Sara sa mga tunay na survey. Katulad po ng Pulse Asia, siya pa rin po ang pinakamataas ang trust rating, ang pinakamataas ang approval rating sa 4 na pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. Iyan. Update din po tayo sa nagaganap po na US election. Papaliwanag lang po natin ng konti yan. Very close po, katulad po ng mga projected, no? Sa mga survey na hindi po nagkakalayo. Ito pong si Donald Trump at saka si Kamala Harris. Very close pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Kaya hindi po natin makikita, no? Hindi pa po natin malalaman hanggang siguro kung very close yan at nagkakaroon po ng himasan. Baka bukas pa natin malaman ng presidente niyan. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito po muna tayo, update naman po muna dito sa presidential race ng USA. Ayan po. Alam nyo po, hindi po sila popular vote. Unlike po sa atin, kunwari po sa NCR, halimbawa po naglaban si Martin at saka si Sara Duterte sa National Capital Region, ang boto ni, halimbawa lang po to halimbawa po ang boto ni Sara Duterte 3 million at ang boto po ni Martin Romualdez ay 10,000. I-add po yan, yung 3 million ni BP Sara, i-add po yan sa 1 million sa 1 million sa Ilocos Region, sa Mindanao po 8 million. So i-add po yan, ang kabuuan po, yung total, yun po mananalo. Kaya po pwede po na manalo ka lang sa buong Luzon, talo ka sa Visayas at Mindanao, ikaw ang presidente ng Pilipinas. No? Ganun po yun. Kasi popular vote po tayo eh. Kaya po ang sinesentrohan, yun pong mga malalaking botante. Kaya bidang-bida po yung mga Cebu City, yung NCR, at iba pa pong mga malalaking vote-rich provinces sa Pilipinas. Samantalang sa Amerika po, pwede kang manalo na tinambakan mo sa isang state, si Kamala Harris, tinambakan mo ng popular vote pero matatalo ka pa rin, no? Dahil po may tinatawag silang electoral vote o hamig po lahat. Ang labanan po diyan per state. Papaliwanag lang natin ng konti para sa kaalaman ng mga hindi taga-Amerika. Yung mga taga-US, pasensya na po kayo, medyo tiis-tiis lang ng konti. Marami po nahihiwagaan no? Bakit meron tinatawag na popular vote at yung totoong nanalo. Ganito po yan, no? Sa Amerika po kasi, no? Ang nangyayari po, magbobotohan po per estado. Kung ilan po ang naka-assign, depende po sa laki ng estado, may naka-assign po yan na
electoral college votes, no? Halimbawa po, ito po, ang halimbawa po natin yung ilan po yung boto ng California. So, ang boto po sa California, electoral votes po ng California ay 54. Okay, halimbawa po, 54 po, kung sino po manalo sa California, mapupunta sa kanya yun. Kahit 1,000 lang ang pinanalo mo, very close, hindi po hahatiin yung 54. Hamig lahat. Nakuha nyo? Kaya dapat, ang eleksyon sa pagganyan po, bawat estado, kinakailangan manalo ka. Nakukuha nyo po. Kaya po ngayon, halimbawa po California, konti lang ang lamang. Nakuha ni Kamala Harris. Kay Kamala Harris po yung buong 54. Yung 54 po ng California, mapupunta po yan lahat kay Kamala Harris. Okay, halimbawa naman po, mayroon pong estado, halimbawa po yung Florida. No? Hindi ko po alam kung ilan ang electoral votes nun. Tinambakan ni Trump si Kamala Harris. Kahit walang boto si Kamala Harris, kung ilan lang po yung electoral votes nung Florida, yun po ang mapupunta kay Donald Trump. Kaya po pwedeng mangyari na sa popular vote, mas maraming bumotong Amerikano kay Donald Trump, pero ang mananalong presidente si Kamala Harris dahil mas marami siyang ipinanalong estado. Nagkakaliwanagan po, todo-todo. Kaya po ang race po ay race to 270. Sinong makakuha ng unang electoral votes na 270? Ang update po natin, so far, sa oras po na to, 1:52 p.m. sa Pilipinas, 248 electoral votes po ang nakuha ni Donald Trump. Yan, 248. Race to 270 Samantalang si Harris po ay 216. So hanggat hindi mo nakukuha yung magic number na 270, hanggat hindi nyo makukuha yung 270, hindi pa po tapos ang laban. May laban pa po. No? Kahit tinatambakan ngayon ni Trump 248 to 216. Malay nyo, yung mga hindi, kasi todo-todo yan. Hindi po yan very close Hindi po yan maghatian. Hamig lahat. Okay? So, 248, Donald Trump, so far. 216, si Harris. Unang maka 270, siya po ang magiging presidente ng United States of America. So far, malapit na po ito. 248, 216, ilan na lang po ang kinakailangan ni Trump? 22 votes na lang. No? 22, hindi pa. Mahina. Mahina po tayo. 50. Tama, 22 votes. Tama ba? 22 votes na lang po ang kailangan ni Donald Trump. Siya na po ang next president ng United States of America. Punta na po tayo sa iba pong 22 electoral votes po. Hindi po 22 na boto. 22 electoral votes. So mga estado po yan. So ilang state pa po ang pinagtatalunan nila? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 pa po. 7, 8. 8 pa po na estado ang binibilang kasalukuyan. Okay? Estado po, estado. Ayan. 8 estado. Bawat estado may naka-assign na kung ilang electoral votes. Pag mas maraming populasyon, mas malaki ang estado. Mas malaki ang electoral votes. Ilang hundred of thousand, hindi po. Konti lang po yan. Kasi buong California, 54 lang po. Kung sino manalo sa California, hamig niya lahat yung 54. Okay? Okay. So, ang tinitignan po natin ay 270. 248 na po si Trump.
260 naman itong si Kamala Harris. Okay, punta na po tayo rito sa mga balita. Mamaya mag-update po tayo dahil nakatutok tayo. Pag nagbago po ang numero, ihatid ko po habang naka-update tayo. Okay, ito po si Ronald Bato de la Rosa. Sabi po ni de la Rosa, kapag binigay ni Escudero ang transcript sa ICC, I will try to question him. No? Wag lang po questionin, talagang durugin natin tong si Waiter Escudero kasi hindi lang po waiter, ang papel niya dito po kay Lisa Araneta Marcos. Sip-sip pa masyado sa ICC. Bakit po sip-sip? No? Alam niyo po, wala namang request. May request ba sa'yo, Chis Escudero? Wala namang request ang ICC dyan sa mga transcript na ginagawa. Para tayong tayo pa yung trying hard eh. Gusto niyo po ba ng mga evidence? Parang ganito po nangyayari, no? Alam natin na may kaso. Si Pangulong Duterte, kasama to si Bato. Pati si Sara Duterte, dinamay na nila, kinasuhan na nila sa ICC. Alam po natin na may reklamo sa ICC itong mga to, no? Tapos ito si Chis Escudero na waiter, waiter ni Lisa Marcos Araneta ay nagsisip-sip pa ngayon sa ICC. Wala naman pong request sa'yo, no? Kahit po may request, dapat kinu-question ng mga katulad mo. Supposedly, ikaw po ay pangatlo sa pinakamataas na pwesto. Supposedly. Pero sa inaakto mo, ano ka lang, waiter ka lang. No? Ganyan ka lang din namin titignan. Hindi po uubra na wala namang request, ikaw pa nagkukusa. At saka isaalang-alang mo naman na ikaw ay mamamayan ng Pilipino, no? Pasok ba ICC? Sige, pasok na. Nariyan na ba yung mga Nariyan na ba yung mga troll? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Mabura? Okay. Okay. Alam mo, Kilay, sa totoo lang, ikaw ay Senate President supposedly ng Pilipinas, no? Bakit yung isang entity na hindi tayo miyembro, yung isang organisasyon na hindi kasali ang Pilipinas, bakit kusa ka magbibigay ng mga impormasyon para sa kanila? Ahente ka ba nila? Are you an agent of ICC? Pagtataksil po sa bayan yan. No, dapat alam natin, pangatlo ka sa pinakamataas, so hindi ka naman po simpleng tao. No? Hindi ka naman yung mga walang posisyon sa pamahalaan. Hindi ka naman katulad nila De Lima, nila Trillanes na anytime pwede silang magsabi na pro-ICC sila. Ikaw po, dala-dala mo, inatasan ka ng Pilipinas para ipagtanggol mo ang mga Pilipino. Ngayon lang ako nakarinig na Senate President na very willing ipagkanulo ang mga kapwa niya Pilipino sa isang entity na hindi natin kinikilala. Hindi po tayo kasapi ng ICC. Okay lang magsalita, sila Trillanes, sila De Lima, sila po ay hindi mga opisyal ng ating pamahalaan. At saka, wala naman po naniniwala sa kanila. Sigurado po ako kung tumakbo pareho ng senador yan, semplang yan. Ewan ko kung mananalo sila sa tinatakbo nila ngayon. Pero ikaw, Senate President ka. Bagamat tinatagurian ka naming waiter, wag mo naman pangatawanan. No? Ipagtanggol mo naman yung mga Pilipino. Pilipino, hindi lang po simpleng Pilipino si Pangulong Duterte. Dati po siyang presidente ng Pilipinas. Alam na alam mo kung hindi pa nagsisimula ng hearing ng ICC, kinukundina na nila si Duterte. Kaya wala tayong makikitang patas dyan sa korte na yan.
At ano ang legal basis mo para magbigay diyan? Abogado ka, ako hindi ako abogado. Pero alam ko yan, pagtataksil yan sa mamamayang Pilipino. Para mong, eto, merong Pilipino halimbawa. Ganito yung ginagawa ni Chis Escudero. Merong Pilipino halimbawa na death row sa Saudi Arabia. Bilang Senate President, automatic sino dapat ang kakampihan ni Kilay? Yung Pilipino na nasa death row. Gagawin niya ang lahat. Ikukuha niya ng abogado. Gagawin niya lahat ng suporta doon sa Pilipino. Ang gustong gawin ni Kilay, yung prosecutor, yung naghabla sa Pilipino, yan ang tutulungan. Ibig mo sabihin, yung naghabla sa kapwa mo Pilipino, yan ang tutulungan mo. Yung nag-prosecute, anong uri ka ng Pilipino? Hindi ka dapat Pilipino. Kumuha kayo ng ibang lahi. Kahit na gaano kasama ang isang Pilipino, bilang kinatawan ng Pilipinas, ipagtatanggol mo ang Pilipino. Kung ganyan ang attitude natin, pag mali-mali, pagka di lahat na nasa death row, suportahan natin yung pamilya na nagsuplong. Ganun po ang katumbas niyan eh. Sinuplong yung Pilipino, dapat ipagtanggol mo. At dapat ipagtanggol mo na sa Pilipinas may umiiral na batas. Ikaw ay man of law. Abogado ka. No? Naniniwala ka na walang umiiral na batas dito. The only time na papapasukin natin ng ICC ay kung walang inaamin natin na walang umiiral na batas dito. Na inutil yung Supreme Court. Ikaw ba bilang abogado, inaamin mo, Kilay Escudero, na inutil ang ating Supreme Court? Sabihin mo muna, naniniwala ko bilang Senate President na inutil ang Supreme Court. Kaya ako sinusuportahan ko yung paglilitis ng ICC. Magsalita ka muna niyan bago namin para alam namin kung kanino ka panig. Yan ang katotohanan. Alam niyo, sumusobra na kayo eh. Akala ng mga to, porket nasa power sila, kaya nilang gawin ang lahat. Laban sa mga Duterte, laban sa mga mamamayang Pilipino. Laban sa mamamayang Pilipino yan eh. Yan ginagawa mo eh. Kaya last mo na yan. Ewan ko lang kung bakit ang lalakas ng loob. Pakinggan mo yung ginagawa ninyo. Sinabi ni BP Sara, ano sinabi ni BP Sara? Hindi ako umasa na tataasan ng Senado ang aking budget. Kasi alam ko na ang may control ng budget ng Pilipinas, dalawa lang. Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Alam mo, Chis, sampal na sampal sa'yo yan. Bilang Senate President, ikaw lang ang tanging Senate President na dinadown ng lahat ng tao na hindi mo kayang salungatin si Martin. Nagkatotoo nga. Anong ginawa nyo sa Senate ngayon? Kung ano yung binigay ng House of Representatives, alam po ninyo kung magkano hinihingi ni BP Sara, di ba? 2 bilyon budget ng OBP. Kinaltasan niya ng House of Representatives. Nung kinaltasan niyan, sabi namin, di bale may Senate pa naman. Ano sabi ni BP Sara at that time? Ako kasi matiwala ko sa mga senador eh. Nagtitiwala ko na ang senador sa lahat ng panahon, hindi po yan papayag na magpa-under sa mga congressman. No? Kaya hindi po ako naniniwala na hindi itataas. Iniisip ko, kawawa tong mga congressman pag tinaasan ng senador yung budget ni OBP. Magmumukha silang tukmul. Ano po ginawa nyo ngayon? In-announce ni Grace po.
susundin nila yung budget na binigay ng House of Representatives, yun din ang budget na ibibigay ng Senado. Wala man lang kayong pagkukunwaring ginawa, no? Hindi man lang kayo nagkunwari na kunwari kayo ay hindi nadidiktahan. Kunwari kayo may sariling isip. Kunwari hindi totoo yung sinasabi ni BP Sara na kayo ay sunod-sunuran kay Martin. O, napatunayan ngayon. Sunod-sunuran si Chis Escudero at mga senador kay Martin Romualdez at sa mga congressman. Kaya ang tatapang ng mga congressman. Pinagtatawanan kayo. Biruin nyo, ang laking usapin nung binawasan ng mga congressman, tinapyasan yung budget. Ano sabi nyo mga senador nung tinatanong kayo? Kayo ba, may sarili kaming ano rito. May sarili kami sa Senado. Pagpapasyahan namin yung budget, depende sa tingin namin. Ano pala ang tingin nyo? Ang tingin nyo pala, ano ba ginawa nila Martin? Baka magalit si Martin sa atin pag sinansala natin. Nagre-request ng 2 billion, ang sinunod nyo, hindi yung Vice President. Ang sinunod nyo si Martin. Tatandaan namin yan, Chis Escudero at lahat ng mga senador. Tatandaan namin yung ginagawa ninyo ngayon sa mga Duterte. Punta po tayo. Alam nyo, ang tagal nyo na, no? Ito po ang inabot ng mga walang katapusan na pag-uusig. Opo, inuusig nyo na po yung mga Duterte. Ito na naman, si BP Sara naman. Tignan nga natin kung magkano talaga, no? O, bago yan. Wala tayong kamalay-malay. May bagyo po ngayon. Pangalan ay Marce. Typhoon Marce. At sinasabi po nitong balitang ito, galing po sa Pag-asa. Thank you very much kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Ayon po sa mga marurunong po sa ating ayon po sa DNA Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, mayroon pong 2,100 barangays at risk of floods and landslide. No? Ayan po. So, mayroon po, napakahaba pala nito, napakarami pala. At Mindanao po to, Mindanao. Sa Mindanao pala tatama yan. So, ang dami po. Hindi lang pala Basilan, Lanao, Maguindanao, Cagayan, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao, Bohol, Negros, Abra, Apayao, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur. Napakarami po na pwedeng lumubog. Pucha, buong Pilipinas pala to. Mula Norte hanggang Mindanao. Ang laki pala nitong bagyong Marce na to. Ang tanong ko po, may paghahanda na po ba? May nakita na po ba tayong mga evacuation center? Sana naman po, no? Knock on woods. Dapat naman po, wag na tayong maulitan na magkambal na Christine at Leon. Ito pong si Marce, napakarami po, 2,100 barangay daw ang at risk of landslide at baha sa buong Pilipinas habang papalapit po si Marce. So sa mga magkanya-kanya na po tayo. Mukhang wala pong panawagan yung Pangulo ng Pilipinas. Busy. Hindi ko po alam kung saan busy. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Nakakaawa po. Alam nyo, ewan ko. Ang tanong ko lang, may paghanda na po ba tayo? Nagsabi na po, 2,100 ang pwedeng bahain.
Undoy rin ba yan? Kasi lakas din ba ni Undoy yan? 5,500 flood control projects. Kayo sa Congress, busisi kayo ng busisi sa mga lintik na resibo na peke. Hay. Ito po, meron po rito ito po mga sinasabi ng mga inampalan tungkol dyan. So obviously, hindi po tayo naghanda. Hindi po nagpapakita si Pangulong Marcos. Delayed tayo eh. Reactor yung ating gobyerno eh. Hindi po tayo sa paghanda eh. Lagi po tayong sa reaksyon. Ano ang reaksyon? Ito po, sikat na sikat po tong si Manang. Yung head po, yung kala mo nakakaawa na nabigyan daw siya ng 25,000 buwan-buwan. Kailan nyo po kakasuhan yan? Tumatanggap po ng lagay. Alam nyo po, regalo lang po. Ha? Regalo lang po. Bawal na po sa public employee. Kailan nyo po kakasuhan? Pangatlo na po to. No? Lahat pa naman na niraregaluhan. Auditor. Chief auditor ng DepEd. Kailan nyo po kakasuhan yan? Tumatanggap ng lagay, umamin. Tumatanggap na sobre. Kailan nyo po yung kakasuhan? Kala nyo maka Duterte kami, ito tolerate namin yan? Umamin siya na tumatanggap siya ng sobre. Kailan nyo kakasuhan yan? Yung accountant. Pag hindi nyo kinasuhan yan, ganun po ang ano rito. Ganun po ang labanan. Pag kumampi ka sa gobyerno, wala kang kaso. Okay, pakinggan po natin to. Ito po ang balita sa News 5. Tignan nyo po yung pinagkakabalahan nila, yung mga wordings po. Meron na po ba natuklasan na katiwalian sa DepEd nung si BP Sara? Yung investigasyon po nila sa DepEd, wala silang pakialam yung DepEd before Sara Duterte. Di ba may malaki pong anomalya doon? Anomalya po saan? Yung sa laptop. Sino nang araw po yung napabalita na contractor ng laptop? May nabalitang contractor ng laptop eh. Di ba? Parang Saldi ko yata pangalan nun. Pero before Sara Duterte yun, kaya hindi po nila iimbestigahan yun. Ngayon lang, yung kay Sara Duterte lang. Wala silang wala silang pakundangan. Ang iimbestigahan lang natin, si Sara Duterte lang. Meron po bang may ibang confidential fund? Marami. Bakit natin iimbestigahan yun? Sara Duterte ba sila? Ay, hindi. Hindi sila Sara Duterte. O dito lang tayo. Kahit nasabihin pa ni Badong na selective lang tayo, Duterte lang inimbestiga, ano ngayon? Makapangyarihan kami. Hinahamon tayo eh. Yan po ang gustong palabasin na yan. Ano ngayon? Ano magagawa nyo? Badong, ano magagawa nyo yung mga sumisita sa amin? May kapangyarihan ba kayong katulad ng kapangyarihan namin? Leader nyo ba Martin ang pangalan? Kaya namin leader nyo. Ganun po yung punto nila eh, di ba? Pinamumukha sa atin. Ang iimbestigahan namin, kahit maraming may confidential fund, wala kaming pakialam, Duterte lang. Confidential fund pa rin. Okay. Ito po. Ito napansin natin. Sa nagtatanong, wala ka ba napansin? Sabi po ng Frontline Tonight, News 5. Tignan nyo wordings mukhang bogus umano ang ipinasang resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential fund. Mali-mali kasi ang mga impormasyon nakalagay sa resibo, kaya mukhang binulsa lang umano ng bise ang pondo. Ang tagal na po nila nag-iimbestiga. Mukhang bogus.
di umano binulsa. Yan po ba matinong investigasyon? No? Ilang taon nyo na pong iniimbestigahan yung confidential fund? Ano sinabi na naman ni Sara Duterte dito? Ang ginagawa nila, fishing expedition. Wala talaga silang kaso. No, wala talaga silang kaso. No? Eh, ang mga yan, alam po ninyo, mukhang bogus. Hindi pa sinabing bogus. Mukhang bogus. Mukhang ibinulsa. Hindi po sinabing binulsa ni BP Sara. Bakit po ganun ang mga paratang? Kaya nga sila walang maikaso. Mukhang bogus. Nilalagyan lang nila ng mga parang mabibigat na salita. Bogus. Mukhang bogus. Sa madaling salita, mukhang peke, parang peke. Para lang, mukha lang, hindi talaga peke. Alam nyo po, pag kinasuhan nyo po yan, eto tignan nyo po pag kinasuhan nyo po yan, si BP Sara, ano kaso mo, sabi ng korte? Mukha pong peke ang mga pinapasang resibo. Mukhang bogus po to resibo. Mukhang may kaso ka. Kung ako ang judge, pilosopuhin ko rin. Mukhang may kaso ka. Sige, balik ka na lang. Pag natiyak mo nang may kaso ka. Alam nyo, katawa-tawa. Nakakatawa kayo. Imbestiga kayo na imbestiga ang konklusyon ng mga media. Kasabwat nyo itong mga media Kasi kung medyang totoo yan, kung medyang walang hindi nyo kasabwat, hindi ibabalita yan. Mukhang bogus. Tignan nyo salita Salita po nila to, hindi ko po salita to. Mukhang bogus umano ang ipinasang resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential fund. Mali-mali kasi ang mga impormasyon nakalagay sa resibo kaya mukhang binulsa lang umano ng Vice Presidente ang pondo. Puta, sa sobrang pag-iingat nila, mukhang binulsa, may di umano pa. may umano pa. Mukhang binulsa umano. Wala nang si safe doon. TV5, News 5. Safe na safe kayo sa pagbabalita nyo. So, ang ibig sabihin, mukha lang kayong nagbabalita pero wala talaga kayong binabalita. Mukha lang kayong nagsasabi ng anomalya pero wala talagang anomalya. Sasalita na po yan. Yan po ba ang ikakaso nyo? Judge, o bakit kayo narito? Ano ba kaso nyo? Mukha po kasing pineke nila ang resibo. Mukhang ibinulsa po ganun ba? Mukhang may kaso ka. Balik ka na lang pag may kaso ka na talaga. Puta, mukha lang lahat. Hindi nyo po pwedeng usigin ang tao dahil sa pagmumukha. Ibig sabihin, pag may akyat bahay gang na nakawan ng mga lalaking TV, maghagilap kayo ng mga mukhang magnanakaw. Hileran nyo nga rito lahat ng mga mukhang magnanakaw. O ikaw yung mukhang nagnakaw, halika rito, huli ka. Ano po kaso ko? Mukha kang magnanakaw. Ganun po yung ibig sabihin ng sinasabi nila. Update po sa race to 270. Donald Trump 248. Ito na. Pucha, 3 na lang. Donald Trump 267. Kamala Harris 216. 3 electoral votes na lang po. Si Donald Trump ng presidente ng Amerika. Congratulations, 3 na lang. Ayan thank you very much sa nagtanong ng update. Ayan, 3 electoral votes na lang. Isang estado na maliit na lang. Isang estadong maliit. Marunong ka pa sa akin. Ako, naka-live ako. Ayan, no. Ito po, score, 267.
Si Donald Trump, 216 si Kamala Harris. 270 ang kailangan. 3 electoral votes na lang. Yan, magiging masaya na tayo. Makulit pala itong mga to eh. Updated po ako dahil naka-live po ako sa PAX. Ito po, PAX po to. Naka-live po to. Huwag nyo po ipagpilitan, mas update po ako. Sa PAX ako nanonood. Nakakatuwa, mananalo si Donald Trump. Okay, balik tayo. Pwede po ba yun? Manghuli yung mga pulis? Meron nakawan dito. Ilabas nyo lahat ng mga mukhang magnanakaw. Ganyan po ang ginagawa nila. Mukhang binulsa, mukhang peke. Alam nyo po ba? Ito real talk tayo alam nyo po ba kung alimbawa, o peke ito, sabi ng COA, hindi totoo yung resibo nyo, pineke nyo lang yan. Alam nyo po ba, pag nag-final pa yung COA, no? Pag nag-final po yung COA, ay putya, magkano ba yung isosoli mo lang, hindi ka pa makukulong. Nag-aabala tayo ng pera namin yung ginagamit ninyo sa investigasyon kay BP Sara. Wala naman kayong maikakaso. May patawa pa rito eh. Tignan nyo mga wordings Pakinggan nyo lang to si ano. Ay, eto pa pala. May nakalimutan tayo. Diba ganito ang sabi, mukhang bogus ang pinasang resibo. Pagdating kay Barry Gutierrez, peking resibo para sa ginastos na confidential. Sa News 5, mukhang bogus yung resibo. Pagdating kay Barry Gutierrez, peking resibo na. Paano pagdating sa pagdating niya sa mga vlogger, loyalistang vlogger? Ano na yan? Magnanakaw si BP Sara. Ganun na yan. Ganyan po ang chismis. So, sa makatwid, ang lahat ng binibintang nila, ay pawang chismis lamang. Bintang nila kay BP Sara. Nakakaawa naman. Okay. Meron pa po rito. Marami tayong evidence na wala naman talaga sila. Okay, eto pa isa. Ito naman po ay excuse me po. Ito naman po ay Philstar. Papakita ko rin sa inyo kung gaano kasabwat, no? Gaano kasabwat yung mga media rito. Ayon po sa Philippine Star, House lawmakers are questioning the authenticity of at least 158 acknowledgement receipt submitted by the OBP. Ayan. So, kino-question po nila yung 100 receipt, acknowledgement receipt. Kino-question nila yung authenticity. Baka peke. Kanina resibo. Ngayon po yung acknowledgement receipt. Baka peke na naman. Trabaho po ng COA yan eh. Taga-suri po yung COA. No? Ngayon, eto kasi problema nila eh. Sa COA kasi, hiningi nila yung mga lahat ng mga papeles na meron pinasa yung Vice President. Sila na ngayon yung nagsuri. Eto mukhang peke ito. Eto mukhang 158, mukhang peke. Aba! Again, mukhang peke. Mukhang peke raw yung ni-receive, yung acknowledgement receipt. Sino po nagsabi? Sino po nagsabi na peke yun? COA ba? Hindi, sila. Ano po ang kumbaga kayong mga congressman, pag sinabi nyo bang peke yan, paniniwalaan ng korte yan? Hindi. Sino po ang paniniwalaan ng korte? Halimbawa, COA. Bakit? Kasanayan po. May kasanayan yung COA na i-determine kung peke o hindi yung
mga papeles na sinasubmit sa kanila. May sinabi na po ba yung COA? Wala pa. Bakit? Kare-receive pa lang nila yan, hindi pa nila napag-aaralan eh. AOM pa lang. Alam niyo po ba yung meaning ng AOM? Is Audit Observation Memorandum. Mamaya mapapaliwanagan natin yan. So, sabi nila, peke daw. Mukhang peke. Wala na naman kayong maikakaso sa mukha. Mukhang peke, kaya mukhang magnanakaw. Hindi po obra sa batas. Dapat definite, no? Dapat sa batas, definite kang mag-aakusa. So kung wala po silang definite na akusasyon, wala po silang ginagamit nila tong mga media para ngayon lumabas na mukhang magnanakaw si BP Sara, kahit hindi naman. Wala nga silang bintang na magnanakaw. Mukhang peke yung mga resibo, mukhang peke yung mga papeles, mukhang peke yung mga peke ng... Yung umaamin, ayaw naman nilang kasuhan. May umamin eh. Ano sabi ng umamin? Tumatanggap po ako ng sobre, 25,000. Oh, may kaso ka. Bakit ka tumatanggap ng 25,000 a month na sobre? Kasuhan nyo. Yun, umamin ng paglabag yun. Bawal po ang tumanggap ng regalo. Bawal po. Tignan natin. Yung live. Live ng marami na nag-ano. Wala pa, ganun pa rin. 267, 216. Tatlo na lang. Tatlo na lang po ang kinakailangan. Mamaya na yan. Nalilito na ako. Okay. May oras pa ba? Meron pa po rito eh. Si Gerber. Ito po ang hinahanap pa ni Gerber. Saan ba yung kay Gerber? Ito po sabi ni Gerber. A House lawmaker, si Gerber po to, has flagged 10.49 million of DepEd's confidential funds allegedly na naman, missing despite being earmarked for youth leadership summits and educational campaign. So, ang may conclusion po, no? Ang nagsasabi po na, ito po, si Luistro, siya po ang nagsasabi na yung 10.49 daw po ay nawawala. Nawawala pala. Kasuhan mo. Puta, nawawala pala eh. Ay, allegedly lang. Kasi hindi pa nila makita yung patunay na pinagkagastosan. Kaya nga po may COA, di ba? Halimbawa, meron daw 15.54. Ayon sa pagsusuri ni Luistro, ang na-account lang doon sa 15.54 million, no? Ay 4.05 million lang. Nasaan daw yung 10.49 million? Mukhang nawawala. Hinahanap nila. Asan dito yung patunay na nagastos yung 10.49 million? Papaliwanag ko po sa inyo, no? Parang yung halimbawa ko nga kahapon. Actual to nagbigay ng Nutriban, no? Nagbigay po ng Nutriban sa barangay. Actual po to hindi confidential pan to. Sa pakain po to, sa pakain. Nagbigay na Nutriban doon sa barangay. Papakain sa mga bata. In-acknowledge ni Kapitan, di ba? Pero nakalimutan nila na magpapirmahin yung mga kumakain na bata. Ibig ba sabihin walang naganap na pagkain na Nutriban? Meron. Nakalimutan lang isubmit
yung mga patunay na may mga kumain ng bata, picture, etc., etc. Ganun po talaga yan sa accounting, no? Kasi nangyayari sa akin yan, sir, may kulang tayong papeles. Ano? Wala raw tayong mga picture nito. O sige, picturean nyo. Nakapagtayo ka ng, nag-repair ka ng sa amin, maliitan lang. Nag-repair ka ng bakod. Ginastosan mo yan. Nakalimutan mong picturean. Nakalimutan mo yung mga resibo na ginawa mo ron sa repair. Ihahabol lang po yun. Ma'am Beatrix. Beatrix. Ihahabol lang po yun ng ng may-ari ng opisina. Hindi ko maintindihan, inuunahan nyo eh. Nakikita nyo nga, tama nga yun, na nawawala yung 10.4. Kaya nga po may audit. Kaya nga po may auditor. Paulit-ulit tayo. Hindi naman kasi kayo auditor. Bakit nyo ino-audit yung Office of the Vice President? Wala talagang mangyayari sa inyo. Hindi nyo talaga maiintindihan yan. Kasi hindi naman kayo mga auditor. Bakit kayo nag-audit? Kung may nawawalan 10.4 million, sa papeles po yun. Hindi po talaga nawala yun. Sinabi ba ng COA na nawala? Hindi. May kulang lang ng papeles. Kaya po nagsasubmit po yung mga ahensya ng pamahalaan. Kaya po yung auditor, yung COA, kaya po sila nag-o-audit. Para makita po kung ginastos mo talaga o binulsa mo. Hindi po congressman na magsasabi na parang binulsa. Auditor po yan. Ewan ko kung ano hinahanap ni Beatrix. Problema, umaakto sila na parang COA eh. Lahat tayo ngayon parang, mukhang, allegedly. Kung wala po kayong sapat, tama na naman si BP Sara. Wala kayong reklamo, wala kayong kaso, kaya imbita kayo ng imbita, baka may madulas na mga tauhan ni BP Sara, magkaroon kayo ng ebidensya. Yan yung sinabi ni Akop eh. Kaya nga dapat natin silang isalang para makunan ng impormasyon. Kita nyo? So yung kukunin nyo pa lang pala yung impormasyon dahil hindi nyo maipaliwanag, sinabi ni Akop, hindi naman tayo sinisipot. Yun nga yung angal nila, hindi sila sinisipot kasi gigisayin nila eh. Hindi po pwede yun. Kaya po dapat hindi talaga pumupunta. Kung ako lang bakit mo pa pupuntahin? Mag-iiyakan yan dahil giba-giba na dibdib. Pag hindi nila nagustuhan, ano sasabihin? Nagsisinungaling ka. Yan na magandang tanong. Asa na yung flood control ninyo? Tingnan natin yung live. Kung nakatungtong na, may 3 pa kanina. Yes! Ito po ang latest. Meron na pong check. Si Donald Trump, panalo na po. Ito po ang latest. Nakakuha po si Donald Trump kahit na makuha pa po ni Harris yung mga natitira. Panalo na po si Donald Trump. Kasi raised to 270, 277 electoral votes na po si Donald Trump. Congratulations po, the new President of the United States of America, Donald Trump. Ayan. So, kita nyo naman, very exciting. Iniiwan bigla eh. Medyo close pa eh. Sabay bandang uli, iniiwan na eh. So, mali po si Badong na bukas pa natin malalaman. Ngayon pa lang po, nalaman na natin, 277. May natitira pa pong 1, 2, 3, 4. 4 na estado pero immaterial na yan. Kahit po makuha pa ni Kamala Harris yung 4 na yan, hindi na po niya abutan si Donald Trump. Dahil po ito ay raised to 270. Congratulations, Donald Trump, the next president o president-elect
of the United States of America. Iyan. Ayan, mga kabatas